Hay Manang, nasaan ang lagay mo ngayon? Naku, pasensya ka na, Annalyn. Wala pa talaga akong binta ngayon eh. Pagagalitan na naman ako ng chewing ko kapag wala akong nakuha ngayon sa inyo. Kukunin na lang namin ang mga paninda nyo. Sandali, wag naman. Baka pwedeng pagbigyan niyo pa ako ng 2 araw pa. Bitawan nyo nga ang kamay ko. Kung wala ka maibibigay sa amin, huwag ka na magtinda rito. Napakawalang puso niya naman talagang magtiyuhin. Gusto nyo bang masamain kayo sa akin? Barumbada ka talaga. Ah, ganun ah. Sige, simula ngayon, hindi ka na makakapagtinda rito. Sirain nyo na ang pwesto ng Manang na to at kunin lahat ng paninda niya. Walang awang ipinag-utos ni Annalyn sa mga tauhan ng kanyang tiyuhin na sirain ang hanap buhay ng Manang. Kilala ang dalagita sa lugar bilang barumbada. May pagkatibu-tibu rin siya at malaki rin ang pangangatawan, kaya naman nagbibigay ito ng takot sa mga tindera sa palengke. Ang kanyang tiyo Raul na lang ang nagpalaki sa kanya simula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Kinasusuklaman ang kanilang pagkatao dahil sa mapang-abuso nilang pag-uugali. Kumusta Annalyn ang pangolekta ng lagay? Marami ka ba nakuha ngayon? May mga iilan po na hindi nagbigay. Kaya yun, sinira ako na ang mga pwesto nila. Dinamon na naman yata sa init na ulo mo eh. Baka naman maubos na ang mga nagtitinda sa palengke dahil sa ginagawa mong yan. Kalmahan mo lang dapat. Ilang araw na ho silang hindi nagbibigay, kaya nararapat lang yun sa kanila. Hindi na dapat bigyan ng pagkakataon. Siya, sige. Mamaya sa mga nagtitinda ng isda ka naman maningil ng lagay ha. Ayusin mo ang trabaho mo. Ang pangungulekta ng mga perang lagay sa mga taong may maliliit na negosyo ang ikinabubuhay nilang magtiyuhin. Kilala ang tiyo Raul niya bilang nakakatakot na pinuno ng isang gang. Magulong pamumuhay ang kinalakhan ni Annalyn, kaya naman naging barumbadang dalagita ito. Hindi siya nagbibigay patawad sa mga taong inaabuso nila. Hanggang isang araw, nakilala nito ang matandang hahatol sa kanyang kasamaan. Aling Rosa, nasaan ang lagay nyo kahapon at ngayon? Ibigay mo na dahil kung hindi, sisirain ko rin tong pwesto mo. Annalyn, wala pa talaga akong maibibigay ngayon eh. Nagamit ko kasi ang pera sa pamasahe ng nanay ko papunta rito sa Maynila. Wala akong pakialam. Magbigay ka ngayon dahil kung hindi, mawawalan ka na ng pwesto rito. Sino ba ang bastos na batang ito? Hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa mga nakatatanda sa'yo. Eh kayo, sino ba kayo, Lola? Annalyn, siyang nanay-tinay ko. Pagpasensyahan mo na. Akin na sabi ang lagay mo. Pinagagis ni Annalyn ang tindang mga isda ni Aling Rosa at pinagbantaan na sisirain niya ang pwesto nito kapag hindi nagbigay sa kanya. Subalit wala talagang maiabot ang ginang na tindera. Kaya inutusan niya na ang mga tauhan ng kanyang tiyuhin na wasakin ang tindahang hanap buhay nito. Wala itong nagawa kundi umiyak na lamang sa ginawa niyang paninira rito. Samantala, masamang nakatingin lang sa kanya si Nanay Tinay at nakaramdam ito ng galit dahil sa pangaalipusta niya sa anak nito. Napakasama mong bata ka. Dapat sa'yo, binibigyan ng parusa. Hindi na ho ako bata, Lola. Kaya wag niyo akong pagsabihan. Sa susunod na hindi siya makapagbigay ng lagay, hindi na talaga maaaring magtinda rito ang anak niyo. Pangako, magbibigay na ako bukas. Sige naman na, Annalyn. Tigilan mo ko! Bulyaw na sambit ng barumbadang dalagita at pinahid na lamang ni Aling Rosa ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Kinuyom naman ni Nanay Tinay ang kanyang mga palad para pigilan ang sarili. Sa pagkakataon na yun, may nanunuot ng galit sa puso ng matanda. Samantala si Annalyn ay nahihiyang humarap sa kanyang tiyuhin dahil wala siyang nakolektang lagay mula sa mga taong kanilang nasasakupan. Ano? Wala kang nakuhang lagay ngayong araw? Ano ba kasing ginagawa mo? Gusto mo ba pareho tayong mamatay sa gutom dahil sa mali mong pagtatrabaho? Pasensya na ho, Tiyo Raul. Babawi na lang ako sa susunod. Kapag wala ka pa nakolekta bukas maghanap ka na ng ibang titiran mo.
Nakahawak lamang sa laylayan ng kanyang damit si Annalyn habang sinesermona ng kanyang tiyuhin. Malaki kasi ang takot niya rito dahil nagagawa rin siya nitong saktan. Nakakaranas man siya ng pang-aabuso, wala itong magawa kundi sumunod sa lahat ng pinag-uutos nito sa kanya. Ang pagkakaroon niya ng masamang pag-uugali ay dulot ng magulong kinalakhan niya. Pagkatapos naman ng araw na yun, muling nangolekta ng lagay ang dalaga kinabukasan. Aba, ang linis mo yatang maitayo ulit tong tindahan mo, Aling Rosa. Nasaan ang lagay mo ngayon? Annalyn, pwede ba bumalik ka na lang mamayang gabi? Wala pa talaga akong benta ngayon eh. Lintik naman kayo, Aling Rosa, oh. Hindi ko na kayo pwedeng pagbigyan ngayon. Kukunin ko na itong mga paninda mo at hindi ka na pwede magtinda rito. Itigil mo na ang ginagawa mo. Kalabisan na ang pang-aabuso mo. Hindi ka ba natatakot na mahatulan ng parusa? Kayo na naman, mamasamain na talaga kayo sa akin eh. Hoy, tanda, tigilan mo ako kung ayaw mo makatikim ng galit ko, ha? Humanda ka dahil makakaranas ka ng matinding paghihirap. Ang daming sinasabi ng matandang to, buwisit talaga. Inalisan na lamang ni Annalyn ang matanda dahil bahagya siyang nakaramdam ng takot dito. Nakikita niya kasi sa mga mata ni Nanay Tinay ang galit nito sa kanya. Nagpasya na lang muna siya na magtungo sa ibang tindahan na sakop ng kanyang tiyo Raul. Sinikap niya na makapangolekta ng mga lagay para hindi siya mapagalitan ng tiyuhin. Sa araw na yon, naging maayos naman ang kanyang trabaho kaya masaya itong umuwi. Laki yata ng mga ngiti mo ngayon ah. Nagawa mo ba na maayos ang trabaho mo? Tiyo, marami po ako nakolektan lagay ngayon. Ito po ang mga nakuha ko. Magaling. Maasahan ka talaga. Bukas sa may pila naman kayo ng tricycle mangolekta. Kapag may pumalag, sabihin niyo agad sa akin. Nakaramdam ng saya ang dalagita dahil nagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. At dahil doon, natuwa ang kanyang tiyo Raul. Magpapahinga na sana ito nang makaramdam siya ng matinding init sa kanyang palad. Sinubukan niyang ilagay ang kanyang kamay sa tubig para sana maibsa ng sakit. Subalit tumindi ang kirot nito, dahilan para mapasigaw siya. Nataranta naman ang kanyang tiyuhin at tinignan ang lagay niya. Bakit ka ba sumisigaw? Narinig ka ng mga nagsusugal sa baba. Tiyo Raul, ang apdi po ng palad ko. Parang sinusunog at nanonood ang sakit. Wala yan. Malayo yan sa bituka. O 100, bumili ka ng gamot para dyan. 100 lang? Anong gamot mabibili ko rito? Naubos na sa sugal ang nakolekta mo kanina. Kaya yan na lang ang may bibigay ko sa'yo. Napabuntong hininga na lamang si Annalyn at tiniis nito ang sakit na nararamdaman para makapunta sa butika. Agad itong naghanap ng lunas at habang naglalakad siya, nakasalubong niya ang mag-inang sina Aling Rosa at Nanay Tinay. Tumingin naman ang masama sa kanyang matanda kaya huminto siya para pagsabihan ito. Ang sama niyo makatingin sa akin ah. May problema ka na naman bang matanda ka? Magsisimula ng paghihirap mo at hihintayin ko ang pagsisisi mo. Aling Rosa, baliw ho ba tong nanay niyo? Kung ano-ano kasi sinasabi, nakakainis. Annalyn, galangin mo naman ang matanda. Bakit ko naman yung gagawin? Kayo dapat ang magbigay galang sa akin dahil tiyuhin ko nagmamay-ari sa kinatitirikan ng mga pwesto nyo. Simula ngayon, matuto kayong yumuko kapag nakikita nyo ako ha. Malis nga kayo sa daanan ko at baka masamain kayong mag-ina sa akin. Bahagyang tinulak ni Annalyn si Aling Rosa at dahil doon, lalo lang niyang ginalit ang matandang ina nito. Bumulong ito ng ilang salita na hindi maunawaan at bigla na lamang kumulog na may kasamang kidlat sa kalangitan. Labis namang natakot ang barumbada at wala siyang kaalam-alam na magsisimula na ang pagpapahirap sa kanya ni Nanay Tinay. May karunungan ito sa pambabarang at yun ang ginagamit niya para pahirapan ang isang taong may masamang pag-uugali. Kinabukasan,
Maagang nagtungo ang dalagita sa pila ng tricycle para doon naman makapangolekta ng mga lagay. Subalit nakaramdam naman ito ng pananakit. Laking gulat pa niya nang magkaroon ng butas-butas ang kanyang palad at bigla na lamang itong nagkasugat-sugat. Ano nangyayari sa akin? Bakit bigla na lang nagkaganito ang palad ko? Baka karma na yan sa'yo. Di ka kasi mapakiusapan sa lagay eh. Gusto mo ba nasirain ko yung side mirror ng tricycle mo? Kung wala kang magandang sasabihin, itiko mo yung bibig mo ha? Nahinto ang panghihingi ni Annalyn ng lagay at umuwi na lamang ito para muling uminom ng gamot na pantanggal kirot sa kanyang palad. Nagalit naman ang tiyuhin niya dahil talo ito sa sugal at wala pa siyang nakolektang pera sa araw na yun. Wala ka na ba talagang silbing bata ka? Simpleng trabaho na nga lang hindi mo pa magawa. Anong lalamunin natin ngayon? Tiyo, bigla po kasing sumakit ang palad ko at bigla na lang nagkaroon ng mga sugat. Umuwi na muna ako para magamot ito. Ang sabihin mo, tanga ka. Nagdadahilan ka na naman sa kapalpakan mo. Bumalik ka ron at huwag kang uuwi rito nang walang dalang pera. Pero sobrang sakit po talaga ng palad ko. Baka pwedeng bukas na lang ho. Kumilos ka kung ayaw mo malintikan sa akin. Bilisan mo na! Nakaramdam ng matinding takot si Annalyn sa kanyang tiyuhin. Kaya naman agad itong bumalik sa pila ng tricycle para mangolekta ulit ng lagay. Nagkataon naman na naroon din ang mag-inang Aling Rosa at Nanay Tinay. Naghihintay ang mga ito ng masasakyan nila. Magbigay ka na lang kasi ng lagay mo kung ayaw mo masaktan kay Tiyo Raul. Annalyn naman, ilang araw nang mahina ang biyahe ko eh. Kaya wala talaga ako may bibigay sa'yo ngayon. Pakisabi kay Boss Raul na pasensya na muna. Sumasakit na ang palad ko Kaya kung hindi ka magbibigay, ipapabaklas ko yung ilang piyesa ng tricycle mo. Ano? Magbibigay ka ba o hindi? Bakit hindi kayo magbanat ng buto ng tiyuhin mo? May karamdaman ka na nga, hindi ka pa rin tumitigil sa masama mong gawain. Nakialam na naman tumatandang to Hoy, lolang hukluban. Tigilan nyo nga ang kapupuna sa gawain ko kung ayaw nyong tamaan sa akin. Hindi ka makakatulog sa matinding sakit na dadanasin mo. Kulang pa ang karamdaman mo ngayon. Maghintay ka sa mas mabigat na parusa na ipapataw sa'yo. Hindi na muli pang nakapagsalita si Annalyn dahil natakot siya sa sinabi ng matanda sa kanya. Nakaramdam siya ng panlalamig sa kanyang buong katawan at pinagpawisan ng gusto. Lumipas pa ang ilang araw, may tumubo namang sugat sa kanyang ulo. Madalas na rin siyang magkaroon ng mataas na lagnat dahilan para hindi niya kayaning kumilos. Ang karamdaman niyang yun ay ikinagalit naman ng kanyang tiyuhin dahil hindi na siya nakakapangolekta pa ng mga lagay. Hoy Annalyn, tigil mo na nga yung pag-iinarte mo at magpunta ka sa palengke. Hingan mo ng lagay ang mga tindero at tindera ron. Pero Tiyo Raul, sobrang sakit po ng katawan ko. Pwede po bang sa susunod na araw na lang? Wala akong pantaya sa sugal mamaya. Kung ayaw mo malintikan, gawin mo ang trabaho mo. Ang pangungulekta na nga lang ng lagay ang silbi mo sa akin eh. Hindi ka pa maasahan? Ito na ho, babangon na ako. Pinilit ni Annalyn na makatayo sa kanyang pagkakahiga kahit pa na may karamdaman ito. Nagtungo siya sa palengke at muli na naman niyang nakaharap si Nanay Tinay. Mababakas nito ang labis na kanyang panghihina. Naging maputla na kasi ang kulay niya at nawala na rin ito ng lakas. Pasensya ka na, Annalyn, pero 200 lang ang maibibigay ko ngayon sa'yo. Bakit 200 lang? Ilang araw ako hindi naningil Tapos ito lang ay ibibigay mo? Ipapagiba ko na talaga tong pwesto mo at hindi ka na pwede magtinda rito. Nangihina ka na nga, nagagawa mo pa rin makapangolekta ng mga lagay. Ba't talagang hindi mo ba ako titigilan, matanda ka? Kapag nawalan ako ng pasensya sa'yo, mamasamain talaga kayong mag-ina sa akin. Magbago ka at magsisi hanggat hindi pa huli ang lahat. Sandali nga, umamin ka nga, matanda ka? May kinalaman ba kayo sa nangyayari sa akin? Wala akong alam sa pagkakaroon mo ng karamdaman.
Pero ang babala na sinasabi ko ay maaaring makatulong sa iyo para makaligtas ka sa kamatayan. Napaisip ng malalim si Annalyn sa sinabi ng matanda at naging isang katanungan ito sa kanya. Pagka-uwi ng dalagita, inabot agad nito sa kanyang tiyuhin ang perang kanyang nakolekta sa palengke. Muli na namang natuwa sa kanya ang tiyo Raul niya dahil nagawa na naman niya ng maayos ang kanyang trabaho. Magpapahinga na sana siya nang makaramdam siya ng pananakit sa kanyang ulo. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan nito dahil lumalabas na ang uod sa mga sugat niya. Tiyo Raul, tulungan niyo ako! Bakit ka ba sumisigaw? Nagre-reklamo yung mga kalaro ko sa sugal dahil sa ingay mo. May lumalabas na uod sa sugat ko. Tiyo Raul, bigyan niyo na po ako ng pera para magpatingin sa doktor. Oh, ito 50. Pamasahe papuntang ospital. Yan na lang ang meron ako eh. Bakit ito lang? Marami naman po ako nakolekta ngayong araw Kailangan ko po ng pambili ng gamot at pagpapatingin sa doktor. Huwag ka na magreklamo. Pasalamat ka nga binigyan pa kita eh. Bulyaw ni Tiyo Raul sa pamangkin at walang nagawa ang dalagita kundi tanggapin na lamang ang perang binigay ng tiyuhin sa kanya. Sinikap niya na magtungo sa ospital. Subalit bago pa man siya makarating doon, nawalan ito ng malay at bumagsak na lamang sa lupa. Nagmalasakit naman si Aling Rosa na tulungan ito. Dinala nito si Annalyn sa kanilang maliit na tahanan. Nasaan ako? Mabuti naman at gising ka na, Annalyn. Anong nangyari? May ginawa ba kayo sa akin? Bakit kasi tinulungan mo pa siya? Masama naman ang ugali niyan, kaya dapat pinabayaan mo na lang niya sa daan. Bakit ba ganyan kayo sa akin? Dahil masama ka, wala kang puso. Hindi ka marunong magsisi sa mga ginagawa mong mali. Sandaling natahimik si Annalyn sa sinabi na yon ng matanda. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Naisip niya rin na baka nga karma na talaga ang karamdaman na meron siya ngayon. Hindi nagtagal, sumambulat ang mga luhang kanina niya pang ikinukubli. Sa bawat pagpatak nito, labis niyang nadarama ang pagsisisi sa mga nagawa niyang kasalanan. Tama kayo, masama ako. Hindi ko binigyan ng pagkakataon ng sarili ko na maging mabuting tao. Akala ko kasi ang pagiging masama ko ang magbibigay ng proteksyon sa akin Pero nagkamali ako. Patawarin niyo ako, Aling Rosa at Nanay Tinay. Nagsisisihan ko na ang mga nagawa kong kasalanan sa inyo. Mabuti naman at nagsisisi ka na. Kung mawawala man ako dahil sa karamdaman ko, gusto kong maging mabuting tao bago ko lisanin ang mundong ito. Pasensya na kung marami na ako nasasabi sa inyo. Mauna na ako. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin. Sa pagsisisi na yun ni Annalyn, nakaramdam ng saya sa puso si Nanay Tinay dahil nagawa nitong baguhin ang barumbada. Pagka-uwi naman ni Annalyn, napansin niya na tila gumaan na ang kanyang pakiramdam. Lumipas pa ang ilang araw, unti-unti nang nawala ang mga sugat sa kanyang ulo at palad. Ang pagbabago niya naman ay labis na ipinagtaka ng mga taong nagawan niya ng kasalanan. Annalyn, nakikiusap ako. Baka naman pwedeng sa susunod na lang ako makapagbigay ng lagay. Ayos lang po yun. Ako na ang bahala kay Tiyo Raul. Hala, totoo ba ito? Baka sirain mo ang pwesto ko dahil hindi ako nakapagbigay ngayon. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko na po yun gagawin. Labis na nagtaka ang aling tindera sa pagiging mabuti ng barumbadang dalagita. Subalit hindi naman ito nagustuhan ng tiyuhin ni Annalyn at nagalit ito ng gusto sa kanya. Hindi niya na rin nais na sumunod pa sa mga masasamang pinag-uutos sa kanya ng tiyo Raul niya. Ano itong pinaparating sa akin ng mga tauhan ko na hindi mo na raw pinipilit magbigay ng lagay ang mga tao na sasakupan ko? Pasensya na ho, Tiyo. Pero hindi ko na po magagawa ang trabahong yan
Gusto ko na magbago. Ano? Napasukan ba ng masamang hangin yung utak mo? Hindi ka makakawala sa ganitong buhay. Tandaan mo yan, Annalyn! Napaluha na lamang ang dalagita sa narinig niya mula kay Tiyo Raul. Kinuyom niya ang kanyang mga palad, saka napabuntong hininga. Gusto na nitong makaalis sa magulo at walang direksyon niyang buhay. Ngunit hindi niya alam kung paano yun gagawin. Ang sunod-sunod na pagsuway nito sa ipinag-uutos ng tiyuhin ay nagresulta ng matinding pananakit sa kanya, hanggang sa umabot na ito sa sukdulan. Tama na po, Tiyo Raul. Nasasaktan na po ako sa gupit na sinturon niyo. Mas matindi pa rito ang dadanasin mo kapag hindi ka sumunod sa akin. Kung alam ko lang natutubuan ka ng sungay, dapat pinabayaan na kita noong pabwisit ka! Muling humagupit ang sinturon ni Tiyo Raul sa katawan ng dalagita, dahilan para magsugat na mga latay nito sa katawan. Nakaramdam naman ng matinding panghihina si Annalyn at pilit na sinunod ang utos sa kanya ng tiyuhin. Nagtungo ito sa palengke para muling mangolekta ng lagay. Napansin naman ng mag-inang Aling Rosa at Nanay Tinay ang mga pasana na tamo sa pambubugbog sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Bakit may mga galos at pasa ka sa katawan? Sino may gawa nito? Si Tiyo Raul, Nanay Tinay. Palagi niya ako sinasaktan at hindi pinapakain. Gusto ko na kasi magbago at umalis sa kanyang puder. Napakahayop niya. Dapat bigyan din siya ng parusa na magwawakas sa kanyang kasamaan. Nanay Tinay, alam ko na kayo nagbigay ng karamdaman noon sa akin. Alam kong hindi mabuti kung hihilingin ko sa inyo na patawan ng parusa ang Tiyo Raul ko, pero tulungan niyo ako. Humahagulgol ang dalagita habang humihingi ng tulong kay Nanay Tinay. Ramdam nito ang sakit na kanyang daladala. Kaya naman mabilis na umaksyon ng matanda. Binigyan nito ng isang matinding karamdaman si Tiyo Raul. Gumising na lamang ito na may malaking bukol sa kanyang mukha. Ano nangyari sa akin? Bakit biglang may bukol na tumubo sa mukha ko? Tiyo, ito na po ang kape niyo. Sabihin mo sa mga tauhan ko na ihanda sa sasakyan. Pupunta ako ngayon sa ospital. Kailangan ko magpatingin sa doktor. Ano ang nangyari sa mukha niyo? Wisit ka, sa tingin mo magpapatingin ako sa doktor kung alam ko ang nangyayari sa akin? Talaga napasukan na ng masamang hangin yung utak mo. Napakatanga mo! Pasensya na ho kayo. Yumuko na lamang ang dalagita sa harapan ng kanyang tiyuhin, ngunit natutuwa siya sa nangyayari rito. Batid kasi nito na maghihirap din ang Tiyo Raul niya. Umaasa siya na makakawala na sa malulupit na mga kamay nito. Pinagpatuloy niya naman ang pagiging mabuting tao. Kinagigiliwan na siya ng lahat dahil sa pagkakaroon niya ng malasakit sa iba. Annalyn, kunin mo na itong sobra sa paninda ko. Bigay ko na lang yan dahil sa pagtulong mo sa pagbubuhat ng mga gulay kanina. Ay, wag na humanang. Maaari niyo pa yung ibenta. Sayang ang kikitain niyo sa mga yan. Nakakatuwa naman. Parang kiran lang barumbadang dalagita ka pa. Ngayon isa ka ng mabuting tao. Hindi naman sukat akalain na magbabago ka. Maraming salamat talaga sa iyo, ha? Masaya ako na nakakatulong na ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Matatapos din ang kasamaan ni Tiyo Raul. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ni Annalyn nang marinig ang nakakatakot na boses ng kanyang Tiyo Raul. Paglingon niya sa kanyang likuran, dumapo ang mabigat na kamay nito sa kanyang mukha. Ang pananakit sa kanya ng tiyuhin ay nasaksihan ni Nanay Tinay at Aling Rosa. Labis na nagalit ang mga ito. Tiyo, nakauwi na pala kayo galing sa ospital. Oh, at alam ko na mga paninirang ginagawa mo sa akin dito, hayop ka! Pinagkatiwalaan kita tapos may balak kang angkinin sa akin ang mga nasasakupan ko? Ang lakas ng loob mong gawin yon! Ho, ano po bang sinasabi niyo? Wala po ako intensyon na gawin yan. Sinungaling!
Nagpapanggap kang mabait sa kanila para sakupin silang lahat. Yun ang totoo, di ba? Buwisit ka talagang traidor ka. Itinaas ni Tio Raul ang kamay para saktan si Annalyn. Subalit napigilan ito ng mga salita ni Nanay Tinay. Ayaw nitong masaktan ang dalagita sa kanyang harapan. Nagkaroon na kasi ng pagmamalasakit ang matanda para rito. Huwag mo siyang saktan kung ayaw mo mamaga ang kamay mo! Sino naman ang matandang hukluban na ito? Hoy, tada! Umalis ka sa harapan ko at baka ikaw ang sumalo ng hagupit ko! Sige, saktan mo ko. Ang taong nabubuhay sa masama, mamamatay sa paraang mas masahol pa. Baka mauna pa ho kayo mamatay sa akin, tanda! Pangiinis pa ni Tio Raul sa matanda at pinagtawanan nila ito ng kanyang mga tauhan. Sumama naman si Annalyn sa kanyang tiyuhin para hindi na magkaroon pa ng gulo. Natatakot din kasi siya na baka masaktan si Nanay Tinay. Pagka-uwi naman nila, muli na naman siyang nakatikim ng pananakit. Ayoko na po, Tio Raul. Tigilan niyo na ho ako. Wala kang utang na loob, hayop ka. Pagkatapos kitang palakihin at pakainin sa palad ko, tutuklawin mo lang pala ako. Bakit? Pinalaki niyo ba ako mabuting tao? Kinamulatan ko ang magulong buhay at kasamaan niyo sa mundo. Tinuring ko kayong pangalawang magulang ko. Pero kahit kailan hindi niyo ako binigyan ng halaga at pagmamahal. Ano bang mga pinapanood mo at nagiging madrama kang buwisit ka? Uubusin ko ang lakas ko sa pananakit sa'yo. Tignan natin kung hindi ka magtanda. Hahagupitin pa sana ng sinturon ni Tio Raul ang pamangkin. Ngunit nakaramdam ito ng matinding pananakit sa kanyang likuran. Pakiramdam nito ay pinapaso siya at nagbibigay ito ng matinding sakit sa kanya. Ang dalagita naman, tumakbo na palayo sa kanyang tiyuhin. Nagtungo ito sa bahay ni Aling Rosa at Nanay Tinay. Tulungan niyo ako. Hindi ko na po kinakaya ang pananakit ni Tio Raul sa akin. Kalabisan na po ang kasamaan niya. Demonyo talaga ang tiyuhin mo na yon. Bibigyan ko ulit siya ng isa pang karamdaman na magwawakas sa kanyang buhay. Annalyn, sumama ka na lang kaya sa amin sa pagbabalik namin sa probinsya. Doon ligtas at walang mananakit sa'yo. Habang nabubuhay at may lakas pa si Tio Raul, hindi ako makakawala sa mga kamay niya. Pero hindi ko na po gugustuhin pa na muli magpasakop sa kanya. Ako na ang bahala sa tiyuhin mo. Ito na ang huli na gagamitin ko ang karunungan ko. Namumuhing sabi ni Nanay Tinay at niyakap nito ang dalagita. Gagawin ng matanda ang lahat para protektahan ito. Makalipas lamang ang ilang araw, pinuntahan si Annalyn ng mga tauhan ng kanyang tiyuhin at kinuha siya mula sa mag-ina. Walang nagawa mga ito kundi ibigay na lamang ang pamangkin ni Tio Raul. Kusa akong sasama sa inyo, huwag niyo lang sasaktan si Aling Rosa at Nanay Tinay. Annalyn, huwag ka sumama sa kanila. Paniguradong sasaktan ka na naman ng Tio Raul mo. Pero ayoko madamay kayo sa galit sa akin ng tiyuhin ko. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin. Malapit nang magwakas ang buhay niya. Kaya konting tiis na lang. Halika na, sumama ka na sa amin. Dami niyo pa sinasabi. Mahigpit na hinawakan ng kamay ng dalagita ng isa sa mga tauhan ng kanyang tiyuhin. Tuluyan na nga siyang nakuha ng mga ito. Pagbalik naman ni Annalyn sa bahay ng kanyang Tio Raul, nakita niya ang galit na mukha nito. Akala mo matatakasan mo ang galit ko? Nagkakamali ka. Dahil habang nabubuhay ako, magiging impyerno ang buhay mo sa akin. Hayaan niyo na po ako makapamuhay na maayos. Nang sa ganun magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Nahihibang ka na nga talaga. Walang pwede magbago sa ating dalawa. Dumapa ka, tanggapin mo ang parusa ko. Ayoko nang sumunod sa inyo. Kahit punuin niyo man ng pasa at sugat ang katawan ko, hindi na ako natatakot. Ganun ah, humanda ka sa akin. Hinatak ni Tio Raul ang buhok ng kanyang pamangkin para sana isubsob ang mukha nito. Ngunit inatake na naman siya ng karamdaman.
Napasigaw ito ng malakas at pakiramdam niya, sabay-sabay nanigas ang kanyang mga ugat sa katawan. Dumating naman ang mga tauhan nito upang asikasuhin siya. Samantala, si Annalyn ay nanatiling nakatayo na lamang at umiiyak. Hindi alam ng dalagita kung kailan matatapos ang kanyang paghihirap sa kamay ng malupit niyang tiyuhin. Umupo na lamang ito sa isang tabi at tumingin sa langit. Iniisip niya na kung nabubuhay lang sana ang kanyang mga magulang, marahil na hindi siya lumaki sa magulong pamumuhay. Ilang sandali pa, lumapit sa kanyang isang tauhan at inabot nito ang malaking halaga ng pera. Kunin mo tong pera, Annalyn. Kapag tuluyan na nanghina ang tiyuhin mo, magpakalayo-layo ka na. Saan ito nang galing? Saka bakit mo ako tinutulungan? Inipo kong pera na yan para sa anak kong may sakit sana sa puso. Kaya lang, pumanaw na eh. Halos magkaedad lang kayo. O siya, alis na ako. Sana makaalis ka na rin dito. Muling bumuho sa mga luha ni Annalyn nang maramdaman ang pagmamalasakit sa kanya ng iba. Nagkaroon siya ng pag-asa at inisip na makakalaya rin siya sa kanyang sitwasyon. Nagdaan pa ang mga araw, mas tumindi pa ang kalagayan ng tiyuhin niya. Ngunit nakakagawa pa rin ito ng kasamaan. Inutusan nito ang mga tauhan na sirain ang mga pwesto sa kung sino man ang hindi makakapagbigay ng lagay. Ngunit sa pagkakataon na yun, nagkaisa at nanlaban ang mga taong inaabuso nila. Hindi na kami makakapayag ngayon na maghari-harian pa ang Boss Raul ninyo. Lalaban na kami ngayon sa inyo. Masyado nyo na kaming inaabuso. Magsitigil nga kayo kung ayaw niyo masaktan! Ano pang hinihintay natin? Tapusin na natin ang mga kasamaan nila! Pasigaw na panghihikayat ni Nanay Tinay at inumpisahan na nilang pagbabatuhin ng bato ang mga tauhan ni Tio Raul. Dahil sa pagtutulong-tulong nilang lahat, nagawa nilang itaboy ang mga ito. Masaya sila na sa wakas, matatapos na rin ang pang-aabuso sa kanila. Nangihina na rin kasi ang pinunong sumasakop sa kanila. Samantala, si Annalyn ay nanatili sa poder ng kanyang malupit na tiyuhin. Tila ba hinihintay na lang niya na malagutan ito ng hininga. Kuha mo nga ako ng tubig. Bilisan mo ang kilos. Ito na po, Tio Raul. Pupunta pala ako sa palengke. May gusto po ba kayong ipabili? Sige. Pumunta ka rin para makita mo kalunos-lunos na sinapit ng mga taong binibigyan mo ng malasakit. Bakit? May ginawa ho ba kayo sa kanila? Sinaktan niyo ho ba ang mga tao ron? Napakasama niyo talaga. Bago man ako mamatay, sisiguraduhin kong masasaktan ang mga taong pinili mong tulungan kaysa sa akin na tiyuhin mo. Sana mamatay na kayo. Kinasusuklaman ko ang buong pagkatao niyo. Nanlilisik ang mga mata ng dalagita habang direktang nakatingin sa kanyang tiyuhin. Maya-maya pa, bigla na lamang sumuka ng dugo ang Tio Raul niya at nahirapan na itong huminga. Sinubukan pa nitong humingi ng tulong sa kanya. Subalit tinignan niya lamang ito na naghihirap sa binigay na karamdaman ni Nanay Tinay. Batid ni Annalyn na hindi na magtatagal ang buhay nito. Kaya iniwan niya na ito. Naglakad siya sa direksyong papalayo at tatahakin niya na ang daan patungo sa kanyang kalayaan. Sa kanyang muling pagtakas, nakasalubong niya sina Aling Rosa at Nanay Tinay. Annalyn, kumusta ka na? Sasama na po ako sa inyo ni Nanay Tinay. Gusto ko na pong makalaya rito. Tulungan niyo ako. Ano pang hinihintay natin? Halina at mag-impake na tayo. Mamamatay na po si Tio Raul, kaya magiging malaya na po ako. Alam ko naman na hindi siya bubuhayin ng sumpang binigay ko sa kanya. Masaya ako para sa iyo, Annalyn. Tuluyan na ngang nakalaya ang dalagita sa malupit niyang tiyuhin. Sumama ito sa mag-inang Aling Rosa at Nanay Tinay.
Habang pasakay sila ng bus ay nakaramdam ng kaunting lungkot si Annalyn. Hindi niya talaga gustong mabawian ng buhay ang tiyo Raul niya. Umaasa siya noon na magbabago pa ito at magsisisi sa mga kasalanan nito, ngunit hindi nangyari ang inaasahan. Sa panibagong buhay na kanyang tatahakin, alam niyang magiging masaya siya. Tumingin ito sa langit at iniisip ang kanyang namayapang mga magulang. Sino ang tinitignan mo dyan? Sa tingin nyo, nakikita kaya ako ng mga magulang ko ngayon? Annalyn, isipin mo na palagi kang binabantayan ng mga magulang mo. Pwede mo na rin kami maging pamilya at dadamayan ka namin sa lahat. Maraming salamat po, Nanay Tinay at Aling Rosa. Naramdaman ng dalagita ang tunay na pagmamalasakit ng iba sa kanya. Naranasan niya rin ang mahalin at maging parte ng isang pamilya. Wakas! Hoy Manang, nasan ang lagay mo ngayon? Naku, pasensya ka na, Annalyn. Wala pa talaga akong bintang ngayon eh.